10 perfect law and 10 perfect love. Pinapag-aralan po natin yung about 10 commandments. Okay, at medyo nalalay-lay na po na tayo ngayon. We are studying the series of 10 perfect law and 10 perfect love. Siguro sasabihin nyo, Pastor, bakit 10 perfect law and 10 perfect love? Because we have a perfect God. Yun lang yun. Ano po? Ang kadahilanan kung bakit perfect law, ang kadahilanan kung bakit perfect love, kasi meron tayong Diyos na perfecto. This is the longest series na meron tayo ngayon so far, kasi yung ilang mga series po natin, 1 month lang ang tinatagal. Kung minsan 3 months, kung minsan 3 weeks, 4 weeks, kabuuan, 1 month po yan. Pero siguro ito na yung pinakamahaba. Imagine po ninyo, every week, every Sunday, meron tayong series. At ang kabuuan po niyan ay 10 weeks. Ano po? Kasi pinapag-aralan nga po natin yung 10 commandments. We are studying the series of 10 commandments. The Israelites, alam po natin yung mga Israelites. We knew the story. Nandun sila sa Egypt. Ang tagal na nila ron. For 450 years, bihag, alipin po sila ron. And then all of a sudden, narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. They were saved by grace, na nasave po sila ng Panginoon Diyos dahil sa pag-ibig at perfect love ng Panginoon Diyos para po sa kanila. From the land of Egypt, ang ginawa ni God, nilabas po ni God ang mga Israelites from the land of Egypt. Now, you remember the story, kaya kami meron 10 commandments. Nahati yung dagat, ang sabi ni God kay Moses, sabi ko kay Pharaoh, let my people go. Ang tagal pumayag ni Pharaoh, sabi niya, hindi ko papayagan ng mga Israelites mawawala kasi wala na kaming alipin. Wala na kaming slaves. Sino magbibuild ng mga pyramids? At yung mga pyramids sa Egypt, ang mga Israelites nagbuild doon, ha? Ano po, kaya kung napunta kayo ng Egypt, napunta kayo ng Middle East, aalalahanin nyo, yun yung mga Israelita na naging alipin, kinawawa, ano po, nagtrabaho na walang sweldo, ang iba sa kanila namatay na nagtatrabaho dahil sa severe hard work, ano po, bilang isang slaves. Kaya sabi ni Pharaoh, hindi ko ba alisin kasi sino naggagawa? Alright, and then dumaan yung 10 plagues, tinalo ni God lahat ng mga gods ng mga Egyptians, and then finally, ang sabi ni Moses kay Pharaoh, Moses, let my people go, and then dun pumayag si Pharaoh at napaalis. Alright? At hinabol pa sila ng mga chariots and armies ni Pharaoh at nakorning na po sila dun sa dagat. At ang sabi ng mga Israelites, naku, mamamatay na tayo dito, Moses, anong gagawin natin? And then all of a sudden, God delivered Israel from that Red Sea, nahati ang dagat at nakatawid ang mga Israelites, ang mga anak ng Panginoon Diyos. Alright? Kaya sabi ni God, gagawin ko kayong nation. But first, bago ko yung magawang nation, you are now my people and I am now your God. You are my children now and I am your father. You have to obey me. I will make you a great nation, but I should be your king. Ang sabi ni God, I want to bless you, but you have to obey my law. Kaya sabi ni God, gusto kitang pagpalain, gusto kitang gawing isang nation, great nation, pero kinakailangan mo sumunod sa aking batas. Alright? Kaya pinag-aralan po natin yan one by one. The first commandment, kung maaalala pa ba ninyo? Tulog ba kayo noon? Okay, first commandment. Ano yung first commandment na pinag-aralan natin? God above all. The second week ay pinag-aralan natin about idols. Alright, the third week pinag-aralan natin God's name. Thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. The fourth week, remember the Sabbath. Ang sabi ni God, naglagay ako ng isang araw na pagpapahinga. Rest means Sabbath. Alright? At habang ka nagde-day off, habang ka nagre-reflect, alalahanin mo ang blessings, kung paano kita pinagpala, reflect my goodness and worship me. Sabi ni God, kung ang mahana, nagtatrabaho hindi ba? Nag-overheat, kinakailangan pagpahingain. Kahit nga kabayo, kalabaw, pagtraboy mo buong araw, titirik, hihimatayin, ano po. Ganun din ang tao, kaya naglagay si God ng isang araw para sa tao na magpahinga. Even God Himself, nung mag-create po siya ng creation, He rested. Tama po ba? Di ba? He rested. And then the fifth week, kung nandito kayong last Sunday, ano yung pinag-aralan natin last Sunday? Alright? Honor your father and your mother. Ngayon, ito naman po ngayon ang ating papag-aralan. The sixth, kaya dapat memorize na niyo yan. Ano po? The sixth commandments ngayon ang ating papag-aralan ay, do not murder. Naku,
Masakit ata yan, ano po. Na-enjoy niyo ba yung pinapag-aralan natin? Medyo manghahangin, di ba? Sino gusto ng pagkain na hot and spicy? Gusto niyo yun? Di ba? Medyo challenging, hindi ba? Pagka kumakain ka ng mga manghang, kapag kami mga iba ng mga tao, wala namang ka-challenge ito, kinakain ko. Di ba may mga ganun tao eh? Kukuha ng sili, dikdik-dikin, yung sili sa labuyo, tapos lalagyan ng patis, ano po, pagka meron pa pagkain na mataba o siligang, kasap ng sausawan, di ba? Merong challenge. Ba't ba tayo napunta doon sa pagkain? Ano po? Kaya merong challenge. Ang sarap pagka kinakain, merong challenge. Hot and spicy. Ito yung pinapag-aralan natin ngayon. Medyo hot and spicy, pero beneficial, amen? Ano po? At ang laki ng factor para po sa atin. Tayo po ay manalangin po muna, shall we pray? Dakilang Diyos, maraming pong salamat naman sa sandali pong ito na binigay po ninyo sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang siyang makita, hindi ang aking sarili. Turuan mo kami ng inyong mga prinsipyo na galing sa inyong kasulatan para maging prinsipyo ng aming pamumuhay bilang isang Kristiyan. Dinadakilahan namin at itinataas. Challenge your people, O God. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. You and I here on earth are bound by the law. Alam po niyo yun, na ikaw at ako, kinakailangan mong sumunod sa batas. You have to follow the rules, you have to follow the instructions, you have to follow the standards. Lahat ng mga ginagawa natin dito, merong instructions. Lahat ng ginagawa mo, merong standards. Kasi kapag walang standards, walang mangyayari sa iyo. Anything na ginagawa mo or binibuild, merong kalakip na standards and law. Katulad nga sa kapag gumagawa ka ng isang bahay, merong law about building a house. Alright? Kapag ikaw ay nasa F&B department, merong standards at merong procedures kung paano ka mag-set ng buffet, kung paano ka mag-set ng isang table. Hindi basta-basta lagay mo dyan yung tinidor, lagay mo dyan yung kutsara, lagay mo dyan yung plato, tapos na hindi. Merong standards. Kaya kapag sino man na bagong employee, tinuturuan ng standards, tinuturuan ng proper procedures kung paano yung gagawin. Alright? Ganun din sa company, ganun din sa church. Merong law at merong standards. Kaya dito sa ating church meron yan. Kaya sino man na gusto magpa-member, nag-undergo muna sa baptism class para maunawaan niya kung ano yung mga law, ano yung mga instruction, ano yung mga bagay na hindi niya dapat gawin, ano yung mga bagay na pwede niyang gawin. Are you listening? Listening to me. Kaya yun po yung ilang mga kaparaanan na gusto natin maliwanagan. If there is no law, there are chaos or madness. Yun lamang po. Pag walang batas, magulo. Alright? Pero kapag merong batas, merong kapayapaan. Anong gusto ninyo? Anong gusto po ninyo? Kung tatanungin ko kayo, merong batas na sinusunod or sobrang freedom? Alright? Pastor, gusto yung sobrang freedom kasi kapag ako iihi lang ako kahit saan. Okay lang sa lalaki eh. Hindi ba? Pero ang laki ng problema pagka babae ang naiihi. Uupo ka na lang kahit saan. Di ba? Hindi, merong procedures at merong mga bagay na hindi pa pwede. Alright? Bakit sa Pilipinas, palitan nyo nga ako ng mic. Bakit sa Pilipinas ay nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Pero kapag sa ibang bansa, hindi pa pwedeng gawin. Kita niyo yun? Bakit sa Singapore, bawal magkalat? Pero sa Pilipinas, magtapon ka ng basura niya, walang penalty. Pero punta ka na Singapore, bawal yun. Ano po? Takot ang mga mamamayan sa Singapore at nirerespeto ang batas purot. Pero sa Pilipinas, hindi po nirerespeto. Hindi po nirerespeto ang batas. Alright? Kaya yun ang makikita natin. You have to abide by the law. If you want to be a good citizen, listen to me. If you want to be a good citizen, you should know how to follow the law. Kasi alam niyo kung bakit? If you have nothing to fear, wala kang dapat katakutan kasi marunong masumunod sa batas. Pero kapag meron kayo nakatakutan, baka hindi ka sumusunod sa batas. You are doing some illegal things. Alright? Kaya sabi ni God, kinakailangan mo respetuhin ang batas ko. Gusto mong pagpalain kita? You respect me and respect my law. Sabi ni God. Ganun din po mga kapatid. Alright? Halimbawa, pumunta ka sa isang dermatologist.
Okay? Kasi gusto mo maging istisa. Alam niyo yun? Tapos binigyan ka ng reseta ng doktor, kasi gusto mo maging istisa ng glutathione, o pamahid sa katawan, or lotion, para maging istisa ka. Sabi ng doktor, pag sinabi ng doktor, 3 times a day mo yung kakainin, o lalamunin, o iinumin. Kinakailangan gawin mo 3 times a day. Hindi pa pwedeng 2 times a day. Hindi pa pwedeng 4 times a day. Kung ano yung sinabi, susundin mo. Kapag sinabi ng doktor, yan ay pinapahid sa balat, alright? Kapag sinabi ng doktor na ipapahid sa balat, ipahid mo sa buong katawan. Okay? At pag sinabi ng doktor na kinakailangan hindi ka maaarawan, wag ka magpapaaraw. Pag sinabi ng doktor na sa gabi lang yan pinapahid, wag mo ipahid sa araw, sa gabi lang. Sumunod ka kung gusto mo merong mangyari. Okay? Ganon din po mga kapatid, sa, halimbawa, isang araw, asikip ng hininga mo, pagkatapos gusto mong magpa-doktor, pumunta ka sa Philippine Heart Center, punta ka doon, nagpa-schedule ka, dinayagnos ka, ang sabi ng doktor, paglabas, okay, ito ang iyong reseta, inumin mo ito, 10 milligrams a day. Huwag kang bibili ng 20 milligrams. Ano yung sinabi? Sundin. Alright? Pag sinabing, huwag kang kakain ng sinigang na merong taba. Huwag kang kakain. Pastor, ba't ikaw kumakain? Masarap kasi. Diba? Pag sinabing mo, aguan. Alright? Pag sinabing wala ng extra rice, wala ng extra rice. Pag sinabing wala ng Facebook everyday, wala ng Facebook everyday. Alright? Pastor, hindi pa pwede yun kasi bahagi na lifestyle ng buhay ko yun na meron Facebook Alright? Are you listening? Kasi the 10 Commandments is not about restriction or bawal o hindi pa pwede, but it is all about the perfect love for us kasi mahal ka ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kinakailangan mo sundin. Pero kung wala kang respeto sa Diyos, well, okay, wala ka na respeto sa batas ng Diyos. And here we are, we're studying the 10 Commandments about week number 6, 6 Commandments. Do not murder. Ang sabi po dyan sa book of Exodus, chapter 20, verse 13. Tumayo po tayong lahat. Exodus, chapter 20, verse 13. Masabi po natin kasi napakaikli lang itong verse po nito. Ano po? Alright, Exodus, chapter 20. Verse 13, shall we read it all together? Ready? Begin. You shall not murder. Ganun lang kayo. You shall not murder. Shall we be seated? Okay. Napakadali lang. Huwag ka daw papatay. Okay? You shall not murder. Remember the last 6 commandments. Ang tinuturo po ng about 10 commandments, meron po kasi 10 utos Yung 10 utos, 1 commandment hanggang 4th commandment, it talks about how you deal your relationship with God. Yung the rest po, yung 6 hanggang 10, tumutukoy po ito yung dealing with others, kung paano ka makipagkapwa-tao. Kaya sabi nga po sa book of Romans, chapter 13, verse 9 and verse 10, nasulat po sa book of Romans, halin tulad din sa book of Exodus na meron po 10 commandments, na kinakailangan mo respetuhin, kinakailangan mo sumunod sa batas. And the second thing is, kinakailangan mo mahalin mo ang iyong kapwa. Ang sabi niya sa Romans chapter 13, verse 9 and 10, for the commandments, you shall not commit adultery. Nasulat din po yan sa 10 commandments. Ano po? You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there's any other commandments are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya malinaw na malinaw, sumunod ka sa batas ng Diyos. At pangalawang bagay na inuutos dyan, mahalin mo ang iyong kapwa, nakatulad din ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ko ito nung last Sunday, kung paano inaalagaan, kung paano mo minamahal ang iyong sarili, ganun din sa iyong kapwa. Kung hindi ka nagdadamot sa sarili mo, ganun sa inyong kapwa. Kaya notice, the only key problem that set off this chain of ungodly behavior, remember the Egyptians, they can kill anyone they want to. Ang mga Egyptian during the time of Moses, wala po silang nire-respeto. Gusto nilang pumatay, papatay sila, lalabas sila. Sabi siguro ng isang Egyptian, feeling ko gusto kong pumatay ngayon kuha ng kutsilyo, kung sino yung una makita niya, sasaksakin niya. Ganun po mga kapatid, walang batas.
ang bansang mga Egyptians during a day, ano po, kapag meron siyang natripan, papatayin na kaagad. Alright? Pag pinatayan siya ng mic, patay ka sa akin. Di ba? Naalala ko yung itong week. Napakasaya panoorin po sila. Ano po? Yung nangyari sa Senado. Alright? Kaya, ganun po yung lifestyle ng mga Egyptians. Alright? In this basic human nature and self-centered, love can be very destructive kapag selfish ka. Pag selfish ang isang tao. If you hate your neighbor, you are one step away committing murder from your heart before killing that person literally. Kaya kapag meron ka daw sama ng loob sa kapwa, para ka rin daw na pumapatay. The true irony is that those who love God and love others as themselves will be the only ones fulfilled and complete. Ito yung mga taong walang kaaway sa mundo. Ito yung mga taong hindi lumiliit ang kanilang mundo kasi marunong silang makipagkapwa-tao. In the same token, vice versa, kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao, liliit ang mundo mo. Kaya the Ten Commandments, tinuturuan po tayo kung paano mahalin natin ang ating kapwa, kung paano natin dapat mahalin ang Panginoon Diyos. Ngayon, ano makikita natin this morning patungkol sa pag-aaral po natin ngayon na do not murder. Number one, ang una natin makikita dyan, alright? Monster, there is a monster inside of us. Alright? Meron pong monster sa loob po ninyo. Alright? Whether you like it or not, there is a real monster living inside of you. And sometimes, they win. Alam mo ninyo yun? Merong, ano sa Tagalog ng monster? Merong, ha? Halimaw. Ayun, ako. Merong halimaw sa loob po ninyo, sa buhay ninyo, sa pagkatao ninyo. At kung minsan daw, nananalo sila. Alright? Alam niyo ba, na merong mga angels sa inyo, sa inyong kaliwa, at meron din demonyo sa inyong kanan. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Oo nga, pastor, mukhang nga siya. Ano siya? Anghel o demonyo? Pero totoo yan, ano po, meron po sa atin, nabisa sa kaliwa, sa kanan, anghel at demonyo. Ano po? Depende lang po yan sa inyo kung sino yung inyong papakinggan at susundin ninyo. Alright? Kaya the question is, within a day, how many points of evil things you have made in 24 hours? And how many good points you have made in 24 hours? Kung medyo madami-dami, ang mga nagawa mo mga sins o kasalanan, kung titignan ninyo, bibilangin ko niyo for 24 hours, then siguro yun ang inyong pinapakinggan. Kaya sabi ron, there is something monster inside of you. Alright, nandiyo, marunong ka magsinungaling. Habit mo na yun, you speak bad words, trash talks, ano po, naiingit ka sa iyong kakilala, sa iyong katabi, ano po, buti pa siya merong important, ako wala, ano po, hindi sa iyo ito kinuha mo ito na walang pagpapaalam. Alright? So there is monster inside of us. Okay? Alam mo ba ninyo yung evil? Yung evil, yan po yung isang bagay na salungat sa karakter ni God. Okay? Salungat sa karakter ni God. Evil is contrary to the holy character and the will of God. Evil is wickedness. Yun lang po yun. Evil is something, attempt your harm sa iyong kapwa, deceive. Ito yung isang attitude na palagi kang merong mali siya, palagi kang merong mga bagay na benefit of the doubt, siguro ito, ganyan. Yung mga bagay na evil things yung nangyayari sa buhay po natin. If all that exists are evolved in human being, kung lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, sabi daw ng isa, ang evil daw ay nasa paligid lamang. Okay? Sabi ng mga iba, kapag wala daw si God at hindi nag-exist, wala daw evil. Pero kapag si God nag-exist, merong evil. Alam niyo yun? Kaya sabi rin, if all that exists are involved human beings, and there is no God, then nothing can be evil by nature. That is, the action will have inherent moral value. They will just be things that happen. Kaya makikita po natin sa umagang po ito, kapag si God nag-exist, nandyan ang evil. Alright? Pero kapag wala si God,
Hindi siya nag-exist. Alright? Okay lang gumawa ng evil. Alright? Kaya kapag wala si God, okay lang mag-trash talks. Okay lang pumatay. Alright? Kapag bad trip ka, sige, patay na lang ako. Kapag na-high blood ako, sige, pwede kitang patayin. Alright? Kaya sabi ron, kapag si God ang nag-exist, alam natin kung ano yung mali, alam natin kung ano yung tama. Kaya ang tanong po dyan, yung object daw, object are not evil. Alam niyo yun? Kasi kapag yung mga bagay, ang evil yung mga bagay na sa atin, yung mga objects, hindi yan evil. Kapag ginamit mo sa masama, that is evil. Alright? Kung paano yung gawin ng isang tao, that is evil. Kaya yung rock, yung cloud, yung water, are not evil by nature. They are things. Pero kung ano yung kaisipan ng tao na ginagawa niya, yun yung evil. Gadgets are things, hindi siya evil. Are you listening to me? Yung gadgets, hindi siya evil. Pero kung paano mo gamitin yung gadgets, it becomes evil. Are you listening? Alright? Kaya kung gumagamit ka ng gadget, kung ano pinanonood mo, that's evil. Depende kung ano ginagawa mo. Kung ano yung ginagamit mo, kung ginagamit mo yung gadget sa pag-hack, that's become evil. Pero pag ginagamit mo sa kabutihan, at yun yung nature mo, at yun yung kaisipan mo, hindi siya nagiging evil. Depende lang yan sa tao kung ano yung gagamitin niya. Ano yung motive ng isang tao, it becomes evil. Alam po ba ninyo ang pera? Ang tanong ko sa inyo, ang pera ba evil? Ha? Ang pera ba evil? Hindi pera ang evil. Kasi things lang po siya at objects lang po siya. Alright? You can use it in a good way or bad way. Ilan po yan? Pwede mong gamitin sa mabuti, pwede mong gamitin sa masama, pwede kang mag-tithes, pwede kang hindi mag-tithes. Depende sa iyo. Pwede mong gamitin ang pera to bless someone, to give tips. Pwede mo rin naman pwede mo rin din gamitin ang pera para pang bribe na ilang mga bagay para mapabilis ang inyong mga proseso. So nakikita ninyo yun, it becomes evil kapag iba ang motive ng isang tao. Kaya ang pera hindi evil. Meron sinabi doon sa book of Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Pero sabi ron, pag nagmahal ka sa pera, at buong araw, puros pera na lang iniisip mo, pera na lang iniisip mo. Kinabukasan, pila ka na naman pila, baka nawala, sino kumuha. No? Kung buong mundo mo, umiikot na lang sa pera, it becomes evil. Kasi nandun na yung pagmamahal. Alright, kaya sabi po dyan, for the love of money is the root of all evil. Objects are not evil, but action performed by people are different than object because people have motivation behind their actions. Ang dilak ninyo, hindi siya evil. It is an object. Alright? But when performed in different motive, it becomes evil. Kaya sabi dyan sa book of Psalms 34 verse 13, read it with me, then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. So malinaw na malinaw ang sabi po dyan. Alright? Kaya lahat na nangyayari dito sa mundong po ito, sa paligid po natin, sa planetang ito, maraming mga kasamaan. Tumingin ka sa kaliwa, meron. Tumingin ka sa katabi mo, meron. No, tumingin ka sa... Kasi, paglabas mo dito sa church, meron din evil eh. Di ba? Depende lang yun kung magpapahawa ka. Depende lang yun kung magpapagamit ka. Alright? Kaya sabi ron, there is monster inside of us. Kinakailangan natin makita at kapag alam na natin na si God ay nag-exist, alam mo kung tama o mali ang pwede mong gawin. As long as God exists and there is a law to be implemented without God, to do evil is natural thing. People knew evil is bad. Why? Because God exists. Ang isang tao nalalaman niyang evil, etong pwede niyang gawin, alam niya, meron siyang kinakatakutan at merong Diyos na nag-exist, hindi ko ito gagawin. So these are the main things that God wants to know sa mga people of Israel. Sabi ni God, I will make you a great nation.
Hindi kayo pwede maging great nation kung patayan kayo ng patayan. Kinakailang mag-abide ka sa loob. Kinakailang marunong kayong sumunod, sabi ni God. Kaya before that, sabi ni God din para sa atin, merong monster inside of us, meron daw halimaw sa loob po natin. Kaya ano yung papakinggan mo? Si God or yung evil? Kaya pangalawang bagay na makikita natin this morning, alright, the heart of the matter. Alright, the heart of the matter. The Bible tells us that the heart is the seat of all actions of life. Okay? Yung heart at yung puso mo, ikaw yun. Alright? It reflects your attitude. It reflects your behavior. Alright? You as a person, as a whole, kaya yung heart ay merong feeling, merong desires, merong passions, merong thought and understanding. The heart is the center of a person. Kaya tanong ko sa inyo, sino ang mas sinful? Ang puso, ang utak, o ang dila? Isip nyo ba yun? Eh paano naman yung nakapag-isip ka ng kapwa mo na masama? Sino nagsasabing, Pastor, ang pinakamakasalanan sa lahat ay dila. Hindi, nasabi ko naman sa Pastor, ang pinakamakasalanan sa lahat ay utak. Alright? Ang makasalanan sa lahat ay ang puso. Kasi sabi doon sa book of Mark, chapter 7, verse 20 hanggang verse 23, in-illustrate ito ni God. Ang sabi ni God, katulad daw po yun ang pagkain. Kung ano yung pinapasok mo sa sarili mo, malinis yun eh. Pero kung ano yung lumalabas pagkatapos at na-digest mo, it becomes evil. Hindi ba, mamaya kakain tayo, malinis yan, ipag-pray. Hindi ba, ipasok sa iyong katawan, na-digest, merong sustansya, pero paglabas, mabaho. Hindi ba? Pero sabi ni God, kung ano yung pinapasok mo sa isip mo at sa puso mo, paglabas, yun din ang iyong action. Kaya sabi po niya sa book of Mark, chapter 7, verse 20 and verse 23, and he said, what comes out of a man that defiles a man? For from within, out of the heart of a man produces evil thoughts, adultery, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defiles a man. Kaya kung anong naririnig mo at kung ano yung nakikita mo, ipinapasok yan sa puso, dumadaan yan sa isip, pumapasok yan sa puso, imine-meditate. At kapag na-meditate, magkakaroon ka ng galit sa kapwa mo, magkakaroon ka ng hatred sa kapwa mo, at pagkatapos yan, pwede ka nang pumatay. Hindi ba? Listen, alam po ba ninyo ang galit, it doesn't happen overnight? Hindi. Hindi po nangyayari na overnight na meron ka ng galit. At yung galit po na yan, ay nagtatanim mula yan sa puso, sa sama ng loob, araw-araw kinakabesa. Araw-araw nino-nurture, araw-araw minemeditate. At kapag punong-puno na yung isang tao na mayroong sama ng loob, ang sabi doon, magse-self-destruct na lang daw po siya. Boom, sa boom. Patay. Hindi siya patay, merong pinatay. Alright? Kaya sin comes from sa heart. Alright? At kinakailangan po natin malaman, may check po natin. Kasi lahat ng pinag-ugatan ng sama ng loob at galit, bago ka pumatay ng kapwa, ay nanggagaling sa puso ng isang puso. Sa puso ng isang tao. Are you listening? Meron po isang pangyayari. Dito po sa loob ng church, matagal na ito eh. Mga 8 years, 10 years, hindi ako nagkakamali. Meron tayo dati ng mga overnight na fellowship, di ba? Minsan, natutulog tayo dito sa room, tapos meron tayong palabas na Christian movie. Isang pangyayari na kung saan gulat na gulat ako. So andyan sila, natutulog sila, wala pa kasi yung mga iba siguro, wala pa doon kapanahon na yun. Natutulog sila overnight, nakapajama, halo-halo, meron natutulog dyan, meron natutulog doon, meron natutulog doon. Ako, matagal ako makatulog. Lalo na kapag kaiba yung mga aking mga kasama at iba sa lugar. Hindi ba may mga ganon, pinamamahay? May mga iba naman, very gifted, maupo lang, tulog ka agad. Masandal lang yung likod, tulog ka agad. So, tapos na yung fellowship, overnight, lumalakad ako katulad sa may anniversary natin, kaya may mga snapshots ako ng mga picture, tulog kayo na ganyan. So habang natutulog sila, may mga naghihilig,
No? Pero hindi alakas. Meron naman nagsasalita, meron naman mga natutulog na, dahil lang yun, nangingit-ngit yung ngipin na gano'n. Sabi ko, nakaka-enjoy dito, adventure Meron mga naglalaway na gano'n, nag-enjoy ako, overnight, alas 3, alas 4. Hindi yung mga kasarapan ng tulog eh. Isang araw, habang pinipilit ko na makatulog, sa church nang pinipilit ko makatulog, totoo ito nangyari Kulat ako, meron nagsasalita. Akala ko si Sister Dory. Sabi ko, sino kaya yung nagsasalita? Sabi ko, baka nababangungot. So agad-agad, wala akong ginising, hinahanap ko kung sino yung nagsasalita. Ang dami eh. Parang nagsabog ng granada lahat patay. Ganon na senaryo. Iniisip ko, hinahanap kung sino yung nagsasalita. Hanggang napuntun ko kung sino, hindi ko babanggitin ang pangalan. Wala na siya rito, nag-forward na sa Pilipinas. Okay? Hanggang napuntun ko, sabi ko ito yung nagsasalita. Salita pa rin siya ng salita. Tulog! No? Sabi ko, hindi naman ito binabangungot. Kasi kung binabangungot ito, iba yung... Nabangungot na kayo? Iba yung tulog na nababangungot. Eto, nagkikwento. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, wala pang... yung cellphone nun, wala pang video recorder eh. Wala pa nun. So, sabi ko, kaya iba ito nagkikwento. At doon sa kanyang sinasabi, tulog siya, talagang tinitignan ko, baka naman makadilat na ganyan, baka ginugul time lang ako eh. So, tuloy siya ng kwento. Doon sa kanyang kwento, naimbestigahan ko, meron siyang sama ng loob. Meron siyang sama ng loob. Nagbabanggit siya, nagmumura pa ka. Nagmumura pa ka, sabi ko, ikaw, talagang meron pang gigil sa dulo. Sabi ko, sasabi ng mga pangalan kung sino-sino, kamag-anak niya. Hinihintay lang na banggitin niya yung pangalan ko. Sabi ko, sasakalin ko ito eh. Buti na lang, wala akong narinig. At kinabukasan, sabi ko, sis, nagsasalita ka. Talaga? Ganun po talaga ako mas nagsasalita ako. So, sabi ko, meron ka nababanggit ng mga ganito, ganyan. And then, napa-counsel. And then, I found out na ito palang tao ito, meron siya matagal ng kinikimkim ng sama ng loob sa kanyang family, sa kanyang mga relatives. Sabi ko, sis, kinakailangan surrender mo yan sa Panginoon Diyos. Kaya, ang lesson po dyan, kahit na anong bagay na nangyayari sa atin, it all started sa puso po natin. Kaya kapag nasa public environment ka, halatang-halata mo ang sinong tao na mayroong sama ng loob. Alright? Mag-comment ka lang. Yung halatang-halata mo na mayroong mga comment na mayroong hugot. Alam niyo, mayroong hugot. Ang madi-differentiate mo kung sino yun eh. Yung mga tao na i-pacify mo lang ng konti, siya na yung magtutuloy-tuloy ng kwento hanggang katapusan. Ayan sabi ron, the second point na sinasabi natin, it all started, bago ka pumatay, it all started from the heart. At hindi yan biglaan, kundi sa puso nagsisimula ang lahat ng mga bagay. Alright, the Bible is very consistent on this topic. Bitterness will defile you, and as we spread anger through our action, many will become murderer. Alam po natin, ang pangatlong bagay na makikita natin yan, do not put the law into your hands. Huwag ninyong gagawin o kailanman ilalagay, kahit galit na galit ka, huwag mong ilalagay ang batas sa iyong kamay. Why? Because you have no right to murder. Alright? Wala kang, ang tawag doon, wala kang right, karapatan na pumatay. Ang meron lang karapatan na pumatay ay ang Diyos at ang otoridad. Alright? Dahil binigyan ng Diyos ng karapatan ang gobyerno na gawin legal ang lahat po na yan na sakupin ang mga evil things. Binigyan ng Diyos ng karapatan ng authority na gawin po yan. Here's the thing. Pastor, kung tinuturo ng Bible na bawal pumatay, paano naman yung mga foods, lumang sa mga vegetarians, dito sa mga ayaw kumain ng meat? Kasi ang prinsipyo daw nila, ang argument nila, kasi pumapatay ka eh. Pinapatay mo yung dog, pinapatay mo yung chicken, pinapatay mo yung pig, pinapatay mo yung beef, yung cow, alright? Lahat yan pinapatay mo. Kaya sabi na yan, ayaw ko niyan, kasi evil yan.
lang ay yung mga sabi ng mga Chinese, vegetables. Diba? Sabi nila, no? Pero tanong ko dun sa iyo, even vegetables has life. Diba? Kahit yung mga plants at vegetables, meron yung mga buhay. Pero the thing is, iba yung murder, iba doon sa killing. Kasi kapag pumatay ka ng chicken, you don't murder the chicken. Di ba? Kundi pinapatay mo lang para maging consumption ng human being para ito'y kainin. Kasi ang murder, meron po yung something na hugot or galit. Pero yung kill po mga kapatid, ibang kapalaanan niya. Kaya kapag pumapatay ka ng manok, pumapatay ka ng baka para sa consumption, pero hindi po bawal kumain ng meat. May mga iba bawal kumain ng mga meat. Pero tinuturo sa Bible, ano man ang tinitinda sa palengke, pwede nang kainin. Sabi nga po dyan sa Book of Corinthians 10:25, if anything sold in the market without raising questions of conscience, lahat daw ay pwede nang kainin. Okay? Pero, Pastor, lahat daw pwede kayo, paano yung pako? Eh kung kaya ng konsensya mo, di kainin mo. Hindi ba? Pero sabi ng Bible, lahat na tinitinda sa palengke ay pwede nang kainin. God has given us the right to eat all you can, not to kill all you can. Alright? Kasi sabi po dyan, bawal pumatay. Sabi nga po dyan sa Matthew chapter 5 verse 25, you have heard that it was said to those of old, nung Old Testament pa, you shall not murder, and whoever murders will be danger of judgment. Kaya malinaw na malinaw, ang sabi ng 10 utos, huwag kang papatay. Do not murder. Ikaw, may I ask you personally, ilang tao na ang pinatay mo? Ikaw, I ask you personally, how many people you killed in your heart? Ilan na yung mga taong pinag-isipan mo ng masama? Kasi sabi ng Bible, for us he thinks in his heart. So, he is. Kapag ka meron kang galit sa iyong kapwa, wapatay ka na rin. Hindi ba kaya meron kang ibang tao, mamatay ka na? Yung sobrang galit. Sa puso mo, hindi ba namamatay yung tao, pero sa isip ng puso mo, pinapatay mo na yung tao na yun. Alright? Meron kasama ng loob sa iyong kapwa, you are committing a murder, you look at that woman with a lust, you are committing adultery, ikaw, how many innocent baby have you killed and aborted? Sabihin ko sa inyo, that is a murder. Before God. Kaya yung mga nagbo-boyfriend, kaya kayo mga modern times na tayo ngayon eh. Maraming gusto mag-boyfriend. Ano po, gusto lang nila ng sex, pero ayaw nila ng baby. Mga kapatid, that's sin. That's sin. Alright, kasi sabi dyan, the moment pa lang, listen to me, the moment pa lang na mag-check ka, tawag doon yung ginagamit ng baby, ng pregnancy test, at mag-positive yun, meron ng buhay. Meron ng buhay yun. Kaya sabi ni God, you are guilty of that murder. Kaya sabi natin, the issue is not a choice. The issue is murder. Alright? Kaya sabi ni God, you shall not murder. Alam mo ninyo nangyari, the book of Genesis. Alright, the first murder happened, the first family in human planet. Alam niyo kung sino? Si Cain. Siya yung first murderer. Alam niyo yung nangyari, itong si Cain, buwag po sila farmer. Ang sabi ni, sino yung kanilang tatay? Sige nga, Bible quiz. Si Abraham, hindi ba? Si Moses. Hindi ko alam. Si Adam. Si Adam ang kanilang father. Sila yung first family. Sabi ni Adam, mag-alay kayo ng sacrifice kay God in my absence. Alam natin kung ano nangyari. To make story short, mas tinanggap ni God ang offering ni Abel rather than the offering ni Abel. Kasi si Cain ang in-offer po niya, po mga kapatid, yung mga harvest ng mga crops. Si Abel ang in-offer po niya lang. Alright? But in-offer ni God, ang tinanggap ni God, yung offering ni Abel. Ang nangyari, nagalit itong si Abraham, nagalit itong si Cain. Because of wrath, because of envy, selos, pinatay niya, napatay niya ang kanyang kapatid. Listen, God was saying to Israel, I will make you a great nation if you hate or murder inyong mga kamag-anak, inyong mga kapwa,
Nasabi ka, hindi kayo pwede maging great nation. Kahit nasundin po ninyo yung first commandment, yung second commandment, yung sixth commandment, kung hindi nyo naman susundin ang number 6 na commandments, wala rin mangyayari sa bansang Israel. Kaya sabi ni God, kaya binigay ni God ang 10 commandments. Kaya binigay ni God ang 10 commandments para ipakita niya ang pagmamahal niya para po sa atin. Some of you siguro, you may have had an abortion. Some of you have grudges in you for decades. Ang tagal na meron ka sa panaloob sa ikaw, siguro sa kapatid mo, siguro sa kaibigan mo, siguro sa relatives mo, o siguro sa kakilala mo sa church. You are committing a murder. Okay lang yan. Pwede ka magalit. Normal lang yan. Pwede ka mag-isip. Pwede ka magalit, pero hanggang doon lang huwag kang papatay. Kasi the Lord Jesus Christ Himself, nagalit din po siya, but He did not commit sin. Nagalit siya dun sa ginawa ng tao. Na ginawa niya yung church, yung temple ni God, na marketplace. Pero hindi nagkasala sa God. Don't allow evil to take advantage of this so-called bitterness, envy, hatred, na magagawa ng mga evil things. Alam po ninyo, lahat po tayo ay guilty sa topic po nito. Kasi we commit murder in our hearts. Tama po ba? Kasi meron kang galit sa kapwa mo. Siguro meron kang galit sa parents mo. Siguro meron kang galit sa kapatid mo. O sino man na inargabyano ka dati. Sabi mo, meron ka rin panahon para sa akin. Pero tinuturuan tayo ng Diyos kung paano natin mahalin ang ating mga kapwa. Kasi sabi ni God look at me, sinasabi mong mahal mo ako pero you hate your neighbor. Kasi yan. Kung mahal mo ako, kinakailangan mahal mo rin ang iyong kapwa. Whatever it is belonging to God, don't be like Cain, a murderer. God will get redeemed only through Jesus Christ. Only Jesus Christ can save you. God can give you a new heart. Siguro sasabihin mo, Pastor, I've done evil things in my life. Nakagawa ko ng mga things na ganito na mapapatawad pa kaya ako ni God? Ilang beses ko ito naggawa, pero na-found ko lang ito dito sa 10 Commandments na pinapag-aralan natin. Hindi pa lang pwede. Maybe you are guilty of murdering someone. Pero get right with God. You can find forgiveness sa magitan kay Kristo Jesus. Are you a murderer? Have you spoken a word against your brother or your sister or to your parents? You are murdered. Whatever it is, whatever is your crime, alam ni Lord anong lugar, anong araw, noon, na magulong isip mo, na pwede ka pa humingi ng tawad. May tayong lahat. Tayo mananalo. Dakilan Diyos, ang maraming banal, lumalapit po kami sa iyo. With a humble heart. We are meditating your 10 commandments of God. Alam namin na sa lahat ng church, ito ay pinapag-aralan, ginagawa itong topic and series. Pero I believe na meron din impact nito, Lord, sa bawat mga anak. Tulad kami ng mga Israelites. We live our lives without loss. Lahat ay pwede namin gawin. Pero as we become your children, na kami ay inyong anak, and you are our God, hindi pala lahat ay pwede gawin. Kaya pala may mga bagay na sa along sa buhay ko. Kaya pala mayroong mga bagay na hindi ako mapagpala ng Diyos kasi I'm not abiding sa luligan. Mga kapatid, our topic this morning, do not murder. Maaaring hindi ka pa nakakapatay o maaaring nakapatay ka na. Why not get right with God right now sa altar ng Panginoon Diyos. Confess that sin. Siguro matagal na nangyari. Hindi pa huling lahat, mga kapatid. Talk to God. Ask for forgiveness. Dito tayo mananalangin sa tamang harapan. Dito tayo hindi natawad. Dito tayo hindi ng kalakasan. Meron ba sa ating kinalalagyan with a humble heart? Sabi mo, Pastor, meron akong pinapanalangin, Pastor. Meron akong makakailangan, Pastor. Alam ko, I'm guilty with
meron ako sama ng loob na matagal na. Siguro tinignan mo ako, okay lang ako, pero I'm hurt, I'm wounded severely from the past. Get healed with God right here, right now, sa altar ng Panginoon Diyos. So meron kang pinapanalangin sa Panginoon na hindi luluhod. Siguro ito ay financially, physically, hinihiling ka ng kagalingan sa Diyos. Meron tayong Diyos na walang imposible sa Kanya. Meron tayong Diyos na mas malaki sa iyong problema. Meron tayong Diyos na magtatakuhan sa oras na wala ka na mapupunta. Have faith in God. Have faith in God. Amen. Habang lahat ng uli na kayo po, habang lahat ng matay nakapikil, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, kapatid. Hindi ko alam kung anong ginawa mo nung nakaraan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong relasyon na meron ka. Pero ang nilalatag ni God, ang will ni God sa'yo, mapaalo sa iyo. As you come dito sa altar ng Panginoon, why not pray to God silently and ask Him for forgiveness? We will pause for a moment of silence para bigyan ka ng chance makipag-usap sa Diyos. Talk to Him in your own words. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo. Talk to Him. Say sorry. We are guilty, Panginoon Diyos. Minsan pinapanaginipan pa namin yung mga tao na yung Panginoon Diyos. Pero salamat dahil meron kami isang tao na pinapag-aralan na i-check ang aming spiritual, i-check ang aming attitude, i-check ang aming behavior. Lord, maraming salamat dahil binigyan kami ng pagkakataon para purihin ka namin sa banal. Gusto ko namin baguhin ang aming ugali, baguhin ang aming attitude at hindi namin ito magagawa, Panginoon Diyos. Ikaw po namin. Kahit na ilang beses mo kami pumasok sa liham, para lalabas ang ganun pa rin ang nature mo sa mga. It is only you, Panginoon, na makapagbago sa isang tao from inside to outside, from head to foot. Maraming salamat. Dahil patuloy mo kami tinuturuan, patuloy mo kami binabago from glory to glory. Praise you, glorify your name. Ito po aking dalangin sa pangalan mo ni Kristo Jesus.